Nagulat na lang ako nung pinapapunta ako ng pinsan ko sa ospital. Kasi daw isinugod sa ospital yung tatay ko. Sinamahan ulit ako ni Ken. At doon lahat ng mga kapatid ko, bayaw ko at ang nanay ko. Pagdating ng ospital, hindi ko na nagawang ipakilala si Ken sa mga pamilya ko. Kasi pagdating ko, nakita ko yung sitwasyon ng tatay ko, sobrang nag-alala ako sa kanya. Kaya hinayaan ko na lang si Ken ang makipag-usap sa mga kapatid ko. Hanggang sa kinabukasan, kailangan masalina na kaagad ng dugo ang tatay ko. Yun ang sabi ng doktor. Nagtanong ang doktor sa amin kung may pwede ba sa aming magkakapatid na kuhanan ng dugo. Pero dahil nga laking probinsya kami, natakot yung mga kapatid ko. Kaya walang pumayag sa amin kahit isa. Umalis ako at naghanap muna ng kuhanan ng dugo sa mga kamag-anak namin. Pinuntahan ko isa-isa yung mga kamag-anak namin na medyo malapit lang doon sa city na dinalahan sa tatay ko. Pero kahit isa sa kanila ay wala man ang pumayag kasi mayroong may trabaho, meron naman yung iba hindi pwede. So, bumalik ako sa ospital na wala man na akong dala ng makuhanan ng dugo para sa tatay ko. Pagdating ko ng ospital, umiyak na lang ako sa nanay ko at sa mga kapatid ko. Sabi ko, paano na lang to? Kailangan ni tatay masalina ng dugo. Saan tayo kukuha? Sinabi ng kapatid ko na, meron na. Pumayag lang magpakuha ng dugo ang boyfriend mo. Ha? Boyfriend? Nagulat ako, Miss G. Sino? Yun ang tanong ko. Yung kasama mo kagabi. Yung lalaking kasama mo kagabi. Yun ang sagot ng kapatid ko. Nawala sa isip ko si Ken, Miss G. Sa sobrang pag-alala ko sa tatay ko, hindi ko na naalala si Ken. Agad ko tinanong ang kapatid ko kung nasan siya. At dinala ko ng kapatid ko doon sa kwarto na pinahingaan sa kanya ng mga nurse na kumuha sa kanya ng dugo. Umiyak na lang ako kay Ken at nagpasalamat. Sinabi ko na salamat talaga kasi naikot ko na lahat ng mga kamag-anak namin pero wala man ang willing na magpakuha ng dugo. Ngumiti lang si Ken sa akin at nagsabi na, ano ka ba, okay lang? Sanay na ako sa ganito. Tutulungan kita hanggat kaya ko. Yun ang sabi. Sobrang nagpapasalamat ako kay Ken nung mga panahon yun. Kaya, nagka-instant boyfriend ako, Miss Jean. Hindi ko na kinontra pa ang sinabi niya sa mga kapatid ko o sa nanay ko. Hinayaan ko na lang sila na maniwala na boyfriend ko nga si Ken ng mga panahon yun. Laking tulong si Ken sa akin
Kasi siya yung naging katuwang ko sa pag-aalaga sa tatay ko ng mga panahon yun. Lalo na ng mga panahon na nag-i-hysterical ang tatay ko, hinahablot niya yung mga nakakabit sa kanya na dextrose, oxygen, or kahit ano na maaabot ng kamay niya. Magaling makisama si Ken. Kaya nagustuhan naman siya ng mga kapatid ko at ng nanay ko. Hindi ko na siya tinanong kung bakit sinabi niyang boyfriend ko siya samantalang hindi naman talaga. Mga mahigit kami isang buwan sa hospital, Miss Jean. Hanggang sa hindi na talaga kinaya ng tatay ko at tuluyan na siyang nagpahinga. Malayo ang lugar namin sa hospital or sa city na dinalhan sa tatay ko. Inuwi namin ang bangkay ng tatay ko sa lugar kung saan talaga kami nakatira. Pumunta naman halos lahat ng mga kamag-anak namin, kamag-anak ng tatay ko at ng nanay ko, pati na rin si Ken. Hinayaan ko na lang na sabayan kung ano man yung iniisip ng tao na talagang boyfriend ko si Ken. Hanggang sa matapos ng ilibing yung tatay ko at ang 40 days ng tatay ko, tinanong ko si Ken kung kailan siya uuwi sa kanila. Pero ang sagot ni Ken sa akin ay, uuwi lang daw siya kung sasama ako sa kanya. Pero ayoko namang sumama sa kanya ng mga panahon yun, kaya nanatili siya doon sa amin. Hanggang sa tuluyan na kami nagsama ni Ken. Pinagsabihan ako ng pinsan ko na mag-isip daw muna ako ng maigi. Kasi hindi ko pa daw lubusang kilala si Ken. Pero binaliwala ko lang kung ano man ang sinabi ng pinsan ko kasi parang nahulog na rin yung loob ko noon kay Ken. Make my story short, mga ilang taon din na nagsama kami ni Ken na hindi siya umuwi sa kanila. Nung mga pagsasama namin yun, parang okay naman siya. Hanggang sa nagdesisyon kami na pumunta sa kanila. Sumama ako sa lugar nila ni Ken. Pinakilala niya ako sa mga magulang niya at sa mga kapatid niya. Nagustuhan naman ako ng mga magulang ni Ken, maliban lang sa ibang mga kapatid niyang babae. Doon, Miss Jen, unti-unti kong nakilala si Ken. Doon ko nalaman ang totoong pagkatao niya. Nagtitinda pala ng drugs si Ken. At gumagamit din siya ng drugs. Nagulat ako sa mga nalaman ko. Lasenggo at basagulero si Ken sa lugar nila.
Palagi siyang nasasangkot sa mga gulo. Palagi siyang hinahanap ng mga pulis. Pero nangako si Ken sa akin na nagbago na daw siya. Nagbago na daw siya ng dahil sa akin. At ganoon din ang sinabi ng nanay niya. Nakiusap siya na kung pwedeng intindihin ko daw si Ken, ako lang daw ang makapagbabago sa kanya. Kaya kahit nahirapan man ako, Miss Jean, tinis ko ang lahat. Inintindi ko si Ken. Pilit ko siyang pinagbabago. Dahil inisip ko talaga na magbabago pa siya. Mapababago pa siya. Pero ilang buwan pa ang mga lumipas na pagsasama namin sa lugar nila, unti-unting bumalik kung ano talaga si Ken. Doon ko na nakita kung paano siya magwala sa harapan ng mga tao, lalong-lalo na paglasing siya. Wala siyang pakialam. Hindi siya magpapaawa. Hindi siya natatakot kahit sa mga pulis. Takot na takot ako, Miss Jean. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa dumadating na ang punto na nasasaktan niya na ako pag lasing siya. Na hindi niya yun nalalaman. Kinabukasan, hihingi lang siya ng tawad sa akin. Magsasorry lang siya. Iiyak lang siya na hindi niya na uulitin. So dahil mahal ko na nga siya ng mga panahon yun, pilit ko pa rin siyang iniintindi. Hanggang sa nalaman ko na buntis na ako sa magiging anak namin ni Ken. Masaya ako, Miss Jean, kasi pangarap kong magkaroon ng anak na babae. At inisip ko na baka yun yung paraan para magbago si Ken. Baka pag nakita niya yung magiging anak namin, magbabago siya. Kaya, sinubukan ko pa rin intindihin siya. Hanggang sa dumating ang araw na hinihintay namin. Pero hindi pa rin nagbago si Ken. Ganun pa rin siya pag nalasing. Ganun pa rin ang bisyo niya. Patago pa rin siyang nagagamit ng droga. Patago pa rin siyang nagbibinta ng droga. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya, Miss Jean. Nagdesisyon ako na umuwi ulit sa amin sa probinsya. Iniwan ko si Ken sa kanila. Inisip ko na hindi ko na talaga siya mapababa. Kahit ano man ang gagawin ko. So, naghiwalay kami ni Ken.
story short, umalis ako. Pumunta ako sa Manila ulit. At nagtrabaho. Iniwan ko yung anak ko sa aking nanay. Hanggang sa lumipas pa ang mga panahon. Maraming taon na ang nakalipas. Wala na akong balita kay Ken. At siguro ganun din siya sa akin. Hanggang sa nakatagpo ako ng ibang tao. Pag-asawa na ako mismo. At nalaman ko na lang din na may asawa na rin si Ken. Hanggang sa nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap ni Ken. Napag-usapan namin na kalimutan na lang ang lahat ng nakaraan at kung pwede maging kaibigan na lang kami para sa anak namin. Masaya daw siya para sa akin at para sa anak namin. Nagpasalamat siya sa akin kasi kahit hindi daw siya nagsuporta, nataguyod ko daw ng maayos yung anak namin. Nangingi siya ng sorry sa akin at sa anak namin. At dahil nakita ko na parang seryoso naman siya sa paghihingi ng tawad, tinanggap ko ang paghihingi niya ng tawad, Miss Jen. Pinabakasyon ko ang anak namin sa kanya para magkasama naman sila. Para sa ilang taon na hindi sila nagkita, mapunan nila ang isa't isa. Hanggang sa isang araw, habang nag-uusap kaming dalawa, nabanggit niya sa akin na may sakit pala siya. Matagal na palang may sakit si Ken. At sinabi niya na matagal na daw siyang nagbago. Nagsisi daw siya sa lahat na nangyari. Sinabi ko sa kanya na magpagaling siya. Para naman makasama niya pa na matagal yung anak niya. Palagi kaming nagbibiruan. Minsan, binabalik niya sa akin yung mga nakaraan. Na minsan, tinutukso na siya ng asawa niya. Pero walang pakialam si Ken. Sinabi niya sa akin na gusto niya daw na magkaroon kami ng litrato kasama ang anak namin. Na kahit papano daw, lagi niya yung dala-dala. Sinagot ko siya na para ano yun? Para saan yun? Nilolok ko. Nakita ko naman na seryoso si Ken sa kanyang pagbabago. Pero iba na kasi talaga siya. Nagsama sila ng anak namin ng mga ilang buwan hanggang sa humingi siya ng tulong sa akin na kung pwede daw, tulungan ko siya na umuwi sa probinsya nila. Kinausap ko ang asawa ko, Miss Jim. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ni Ken at kung pwede ko ba siyang tulungan. Dahil mabait at mapag-intindi ang asawa ko, pumayag naman siya.
si Ken na makauwi sa lugar nila ng mga panahon yun. Hanggang sa nang nandun na siya, nakiusap siya sa kapatid niya na kung pwede niya daw akong makausap. Dahil hindi na daw maganda ang pakiramdam niya. Tinawagan ako ng kapatid niya. At doon nakita ko ang sitwasyon ni Ken. Ibang-iba na sa amis. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Sobrang payat niya. Nalungkot ako sa sitwasyon ni Ken. Awang-awa ako sa kanya, Miss Ken. Sinabi ko sa kanya na, magpagaling ka. Di ba nga gusto mo pang magkaroon tayo ng litrato ng anak mo? Ngumiti lang siya, Miss Ken. At ang sagot niya, hindi ko na yata kaya. Pagod na kasi ako. Puro na lang pasasalamat ang naririnig ko sa kanya ng mga panahon yun. Sabi ko, huwag ka magsalita ng ganyan. Bata ka pa. Kailangan ka pa ng anak mo. Yan ang sabi ko. Napakasakit pala, Miss Jill. Kahit matagal na kaming walang communication sa ospital, matagal na kaming nagkahiwalay, matagal na namin napatawad ang isa't isa. Napakasakit pa rin pala. Nasaktan ako ng sobra nung nakita ko siyang nahihirapan. Na nung balik sa isip ko, yung mga panahon, yung tinulungan niya ako nung kailangan ko ng tulong para sa tatay ko. Kaya kinausap ko yung kapatid niya. Sinabi ko na dalhin nila si Ken sa ospital at magpapadala ako ng pera para sa pagpapagamot sa kanya at para sa mga pangangailangan niya. Kaya dinala nila ulit si Ken sa ospital. Pero sinabi ng doktor na hindi na daw talaga magtatagal si Ken. Palagi niyang hinahanap ang anak namin kasi umuwi na yung anak namin sa probinsya. Hanggang sa hindi na talaga kinaya ni Ken. Bumitaw na siya na tuluyan mismo. Pero bago daw siya natuluyang nawala, may pangalan daw siyang binabanggit sa nurse na nag-aalaga sa kanya. At nagtatanong ng nurse kung sino daw yun, asawa niya ba daw yun? Kasi yun lagi ang bukang bibig niya. Hindi, akala niyo ng dating kinakasama niya na ina ng anak niya. Yun ang sabi ng kapatid. Nung sinabi sa akin ng kapatid niya yun, Miss Jean, at ng anak ko, hindi ko mapigil. Iyak ako na. Sobrang sakit para sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang nasaktan ako ng sobrang. Inisip ko na sana kung nakinig lang siya sa akin. Sana kung nagbago lang siya. Sana hindi kami nagkahiwalay dalawa. Sana kasama niya pa rin kami ng anak niya.
hanggang sa huling buhay niya. Sobrang sakit pala, Miss Jean. Hindi ko alam kung bakit. Kasi hindi ko na naman naramdaman na mahal ko pa siya. Pero, nasaktan talaga ako ng sobra nung nalaman ko na. Pero ganun talaga siguro ang buhay. Yun nga ang sabi nila. Siguro isa kami sa pinagtagpo, pero hindi tinatag. Hanggang dito na lang. Sa ulit, my name is Wen. At ito ang kwento ng aking buhay. More power to you, Miss Jean, and God bless.